Buong mundo ang umalarma nang makitang tinatayuan ng runway ng China ang Triton Island. Ayon sa DND, unti-unting ginagapang ng China ang West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagmamatigas at paglalagay ng military facility base sa kuha ng satellite. Isang runway ang nakunang tinatayo ng China sa Triton Island na kasalukuyang nasa disputed island nang nag-aagaw ang Taiwan at Vietnam. Kaya giit ni Defense Secretary, pigilan ang paggapang ng China sa West Philippine Sea. Huwag tayong pumayag na pagapang sila na papalapit sa Pilipinas, sa ating exclusive economic zone. Kailangan tayuan nito nasa saligang batas to, sinumpaan namin to. Pinapatigil nila tayo, wala naman tigil ang pananakop nila. Simple lang naman sa akin yun Okay naman makipag-usap basta tabla. These Philippine bases with EDCA facilities are for us purely for our internal credible deterrent posture. And not only here, we have to develop Philippine bases throughout the perimeters of the archipelago in order to secure our territory, not only now, but for the future. Walang relation to Ito, total Philippine defense ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone para maiwasan natin ang nangyayari sa West Philippine Sea ngayon sa sino man gustong mag-threaten ng ating sovereign rights dito. Leksyon yan sa atin. Yung nangyayari sa West Philippine Sea, wag natin i-replicate dito, wag natin payagan na mangyari dito. Nagsasabi ang China mag-usap, fine. Pero itigil na rin nila ang paggagawa ng structures sa West Philippine Sea, tsaka South China Sea, at tsaka sa pagdidipit sa ating mga vessels. Ngayon, ang reaction ng China ay hindi naman siguro katakataka dahil nag-aalala sila, pero hindi naman gagamitin, hindi tayo papayag na Pilipinas, hindi tayo papayag na gamitin ang mga bases natin para sa kahit anong offensive na action. Ito ay para lamang tulungan ang Pilipinas kapag nangangailangan ng tulong ang Pilipinas. Kaya kung wala namang sumusugod sa atin, hindi na sila kailangan mag-alala dahil hindi naman sila natin lalabanan. At hindi naman, ang ginagawa lamang natin ay patuloy natin na pinapatibay natin ang depensa ng ating teritoryo, ang pagdepensa ng Republika. Unang-una, these are existing bases. Lahat ito existing na yan. Meron na tayong kampo diyan na dati pa. At ang kaibahan lamang sa ginawa natin dito ay yung EDCA ay binibigyan natin ng pagkakataon ang ating our only treaty partner, which is the United States. We give them a chance to be able to come and help us in any way. Lalong-lalo na nag-umpisa talaga yan sa pagtulong sa mga disaster relief, may ganyang klaseng bagay. Ngayon, ang pinagpilian natin ay ang pinaka na nakikita natin na madalas ay nagiging napipinsala sa mga bagyo, sa mga disaster. Mr. President, magandang umaga po. Good morning. Gaano po ka-importante sa ating mga Pilipino na maging matapang lalo na sa mga panahong ito na iba't ibang mga hamon ang kinakaharap ng ating bansa? Gaya na sabi mo, iba't ibang hamon na ngayon ay ating hinaharap natin bilang isang bansa at kahit na sa awa ng Diyos ay hindi naman gera at may kaguluhan pa rin at kailangan din maging matibay. At maalala nga natin ang naging sakripisyo ng ating mga veterano, ang naging sakripisyo hindi lamang ng mga lumaban kung hindi ang mga mamamayang Pilipino na hindi na tumutulong sa ating mga kawal, na tumutulong sa ating mga kahit na mga hanggat sa bolomen, lahat naman matuturing natin, kahit tinatawag na civilian ay matuturing natin mga bayani rin dahil sila ay tinaya ang kanilang buhay, tinaya ang kanilang magandang buhay, tinaya ang kanilang hanap buhay, pati na ang kanilang pamilya, pati na ang kanilang mga community upang tulungan ang ating mga lumalaban para sa wakas ay maging malaya muli ang Pilipinas.
Good morning. Good morning, everyone. sir. Thank you for joining us. Thank you, MPC, for coming here. Ang unang tanong po, manggagaling kay Vince Lopez ng Manila Standard. Sir, good morning po. Good morning. Gaano po kahalaga ang event na ito kung saan po ang inyong ama nung pangalawang digmaang pandaigdig ay isa po sa mga lumaban laban po sa mga mananakop na bansa? Napakahalaga talaga na hindi natin kinakalimutan at lalo ng ating mga kabataan na alam nila ang pinanggalingan ng ang reputasyon ng Pilipino na maging matapang at matibay sa lahat ng bagay. Kaya't naman tayo kinikilala sa buong mundo. Fighting Filipinos ang tawag sa atin. At dahil dito sa mga nangyari dito, dahil sa pangyayari sa buong Pilipinas noong pangalawang pandaigdig na digmaan. At ito talaga ay sa akin ay wala nang kasing halaga. Ang aming tinitignan ay kung paano natin patibayin ang sistema na pagbigay ng pensyon sa ating mga veterano. At dahil sa kasalukuyan, pagka hindi natin inayos ang sistema, hindi tatagal. Dahil malaki ang binibigay natin sa mga pension, merong nagre-retire bago sa retirable age. Itong mga problemang ito ay lilitaw yan. Kaya't ang aming ginawa ay tiyakin muna na may sistema upang ang lahat ng ating mga veterano ay makatanggap ng kanilang tamang pensyon. Saka pag naayos natin ito, saka na ngayon natin tignan kung ano pa ang maaari nating ibigay. Lalong-lalo na sa World War II veterans, dahil kung maalala ninyo, it was only a few years ago na kinilala ang ating mga veterano at ibinigay ang kanilang back pay. And these are World War II veterans. Ngunit ang mga bolomen, for example, yung tinatawag na bolomen na lumaban din, ay sa gobyerno naman kumuha ng kanilang pensyon. So, ito yung pagpatuloy dahil kilalanin natin sila. At sa nag-survive na sundalo, na fighter, na frontline fighter, 500, siguro ang nag-survive sa gera, 500,000. Ang natitira na lang sa atin, labis mas marami sa 1,000 na lang. Kaya kailangan talaga natin ay kupkupin natin at tulungan natin at alagaan natin sila dahil sila ang nagbigay nitong napakagandang biyaya ng kalayaan. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.